Kung mapapansin niyo po sa wall na to, puro siya images of Mary. So, something po na similar din to us, na very strong po yung Marian devotion. So, sila din po, meron silang versions of Mary, sariling titles po na binigay sa kanya as protector of their cities. So, yung very interesting here. Tapos, very important po na fact na ano po talaga. These paintings po hanggang early 20th century lang. Kasi nung nagkaroon po nung Soviet Union, yung namumuno po sa Russia, ayaw niya sa religion. So, medyo connect po siya sa next items mo. Probably ba ito no? Empire or ano lang? Parang kalagta artist sa Russia during the time. Parang kalat-kalat po. Galing po sa iba-ibang parang provinces. Tapos dinonate po ng Russia. Pero ano sila mostly mother and child. So, Indian Tara po sa next part. So, galing pa po siya na 18th century pa po siya. Tapos dati madami siyang kasamang paintings. 75 siya. Collection siya of 75 paintings from old Italian masters. Tapos, I think early 1990s, in-auction siya sa Christie's. So, sa New York. In-appraise and in-auction off. Tapos yung proceeds noon napunta sa agrarian reform projects dito sa Pilipinas. So, isa na lang doon sa mga nag-remain mula sa collection na yun. So, this one and yung work po sa likod. Na parang altarpiece naman po siya na galing pa po siya ng 14th century. So, parang po sila galing sa Italy. Tapos po, yung kinakaulan yung nakita when we went on. So, these are lacquerware po from Russia. So, from the period na to ng Soviet Union. So yung na-mention ko po kanina na di ba po yung icons hanggang early 20th century lang sila. So, nung time po na naging Soviet Union na medyo hindi pabor yung rulers sa pag-practice ng religion, yung iba pong mga artists na gumagawa ng icon paintings, ang ginawa naman, nag-start naman po sila to shift into making these lacquerware. So, yung mga containers po na to, may mga lipstick boxes, may mga nalagyan na kung ano-ano, mga brooch, paper mache po sila na nilagyan ng lacquer. Yung interesting po sa mga paintings na to, pinaint po sila sa glass. So, bali yung pinakaharap na glass na nakikita nyo, doon po nakalagay yung paint mismo. Bali, pabaliktad nila siya pinaint. Na una nilang pinaint yung mga nasa harap, tapos pinakahuli po yung background. Tapos, kaya siya pang sobrang shiny din. And very protected yung paint kasi nasa likod talaga siya ng glass. Tapos yung mga themes and subjects po, medyo kaya po siya dahil sobrang naive, so medyo childlike. So, pansin mo yung figures, parang may parang pagka-fantasy na element. Tingnan nyo yung mushrooms here, parang kasi kalahating size na siya ng kalahating ng tao. Tapos, doon po may napakalaking isda. So, ayun. So, that's it naman for the PCGG collection. I-hand off ko na po kayo for the next collection. Sir Ignacio. Just. So ito pong second exhibition dito sa third floor. Ang title niya po, Jorge B. Vargas, A Collecting Life.
So basically, ito po yung kwento ng buhay ni Vargas. Base sa mga bagay na kinolekta niya. And at the same time, yung kwento din ng mga bagay na kinolekta ni Vargas, base din sa kung paano siya ginamit ni Vargas, o paano siya napunta kay Vargas, o paano siya kinolekta ni Vargas. So, most of us po siguro nagka-transact tayo with Vargas Museum, pero baka po hindi pa din tayo ganun ka-familiar bakit Vargas Museum yung pangalan ng museum natin. So ayun po, pinangalan po siya base kay Jorge D. Vargas. Dito po sa exhibition na to, mas makikilala po natin kung sino po ba si Jorge Vargas at bakit sa kanya nakapangalan yung institution or yung museum po. So, ayan. So, dito po may dalawang picture tayong makikita. Sige po natin. Huwag po kayo matakot. So may dalawa pong picture dito. So makikita nyo. Ito pong dalawang picture na to, medyo nire-represent na yung dalawang significant moments sa political life ni Vargas. So si Vargas din po pala, bukod sa kanya pinangalan yung museum, isa din po siyang importanteng politiko sa Pilipinas. So naging executive secretary po siya during the Commonwealth era. So si Vargas po, yung time na naging politiko siya, medyo transition po siya from America to Japan. So from American occupation to Japanese occupation. So kaya kung makikita natin dito, makikita natin si Manuel L. Quezon. Kaya po, nasa likod niya si Jorge Vargas. So wala po siya sa Bago City, sa Negros. Kung yung mga taga Negros po dito, shout out, ayan. Ayan. Tapos si Vargas din po, kaya din isa din kung bakit parang close na close si Vargas sa UP ay dahil produkto din po si Vargas ng UP. So yung undergraduate niya po parang liberal arts, and then eventually po kumuha siya ng law dito rin sa UP. Tapos po, ayun nga po, noong 1935, ito po yung panahon ng Commonwealth, siya po yung naging executive secretary ng Philippine Commonwealth under kay Manuel L. Quezon. During the Commonwealth period din po, kung alam po natin, ito din po yung time na parang nilipat yung UP from Manila dito sa Quezon City. Ayan. Tapos, nung war na po, or nung papasok na po yung Amerika dito sa, yung Japan dito sa Pilipinas, tapos lumabas na po si Quezon, parang kailangan na po nilang tumakas. So parang ginawa pong mayor ng Greater Manila si Vargas. Tapos marami din pa pong ibang involvement si Vargas bukod sa pagiging politiko. Naging presidente po siya ng Boy Scouts of the Philippines at eventually naging president siya ng Asian Games Federation. Ayan. Tapos ano pa ba? So bakit kaya pinangalan si bakit pinangalan yung Vargas Museum para kay Vargas? Dahil po dinonate din kasi ni Vargas lahat ng karamihan na makikita po natin dito sa Vargas Museum. Ayan po ay mga donation ni Vargas. Even po yung mga lamesa, yung iba't ibang mga gamit dito sa loob ng museum. Marami po dyan ay donations ni Vargas. And then later po, kapag bumaba na po tayo sa second floor, yung mga artwork, o karamihan ng mga dati po yung naging role niya sa history natin, sa paggalaw ng history. And then kasanayan, kasi po parang very active po si Vargas, kung mapapansin natin. Member po siya ng Boy Scouts, tapos active din siya sa iba't ibang klase ng sports. So dito po sa fascination or kawilihan section, ito po yung personal life ni Vargas. So makikita niyo po marami siyang paintings na tungkol sa, na pinapakita yung pamilya niya, mga portraits ng pamilya niya. So ito po, dito po yung father and mother ni Vargas, and then ito po yung in-laws niya, and then dito po yung first wife niya. And then dito po sa mga picture na to, makikita natin yung original na kung saan nakalagay yung mga collection ni Vargas. Dati po kasi may museum din si Vargas na nung hindi pa niya dinodonate yung collection niya sa UP. So ito po ay nasa Mandaluyong sa Kawilihan Compound po yung tawag din sa compound. Makikita niyo po yung ibang mga paintings na makikita niyo mamaya sa second floor. And then dito po sa next section, which is yung kasanayan, nandiyan naman po yung mga iba't ibang gamit ni Vargas during the time na parang executive secretary siya nung Commonwealth era. Makikita niyo po may mga Commonwealth seals po tayo dyan. And then lastly po, itong kasanayan, ito po naman yung mga involvement ni Vargas in different civic duties like Boy Scouts of the Philippines at saka iba't ibang sports. So, ayan. So yun lang po, actually yung part na to, hindi ko, kung gusto niyo po ng more in-depth, pwede naman niyo pong balikan. Pero ngayon po, daling ko na lang po kayo sa second floor para po
kita nyo naman yung iba't ibang art collection ni, or yung art collection ni Jorge Vargas. So, baba po tayo sa second floor. Ay, Diyos ko po ate. Sinabi mo pa. Oo, meron si Vargas. So, dito po sa second floor yung permanent collection natin sa Vargas Museum. So, nandito po sa loob si Gian, yung museum researcher po natin. Siya po yung tour sa inyo dito sa second floor na permanent collection. Thank you po. Late kayo ah. Joke. Collection namin. So, welcome naman po sa second floor, which is yung main gallery po ng Museo Vargas. So, bukod sa pinakamalamig, siguro na floor dito sa ating museo, ay makikita po din natin dito yung mga paintings, na yung paintings tsaka sculpture na naging nabahagi ng collection ni Vargas po. So, ngayon, naka-arrange po siya actually into 4 sections. Life, province, unease, tsaka passage po. So yung ating nakaraang curator, si Dr. Patrick Flores from the Department of Art Studies, ay dinisenyo itong second floor base sa 4 na division kung saan na-explain niya yung 4 na mahalagang panahon sa ating kasaysayan. Panahon ng Espanyol, panahon ng Amerikano, nung World War II, at saka nung post-war, matapos lahat ng kolonisasyon. So dito po yung unang section, dito po makikita natin yung mga pinakalumang paintings na naging bahagi ng collection ni Vargas. One of which is yung painting ni Juan Luna na very much familiar sa atin, gumawa ng Spoliarium, yung pinakamalaking painting sa National Museum. So meron din po si Vargas, na isang Juan Luna na piece. No? At yung Ayala Museum din, no, meron din sila ngayong exhibit ng isang matagal na painting ni Juan Luna. So ito po ay, bukod sa naging bahagi din ito ng collection ni Vargas, yung mga paintings po dito ay binabahagi din natin sa iba't ibang museo. No, nagkakaroon din tayo ng mga interaction with international at local museums. So halimbawa po dito, itong painting na actually nakarating na siya ng Singapore kasi nag-exhibit ang National Gallery of Singapore ng mga paintings ni Juan Luna ng buong buhay niya, no? Kaya nagbahagi tayo ng mga paintings. So, bahagi din ng Vargas Museum ang pagbabahagi or pag-share din sila isa-isa. Pero bayani. Consider you. Artista. Pero hindi siya iba. painters. Meron din po tayo mga surumalihan, artist po ba naman ng Amerika. Ito po sila Ramon Perala, sa Delino Family, at saka Maria Iglesias.
tutukoy ng University of the Philippines. Kasi yung mga mga estudyante na fine arts, School of Fine Arts, bago siya mag-fine arts. So sila po yung mga tinuruan ng mga resident at saka ng mga kapwa Filipino artists with Fabian de la Rosa na naging artist din ng Philippine College of UP School of Fine Arts bago siya maging collective. Mapapansin niyo din po na very local yung kanilang mga artworks, no, very rural, mga probinsya talaga yung mga ginagawa nila kasi yun din yung binahagi ng panahon ng Amerika na parang mas ipakilala yung mga local setting or yung mga landscape ng mga ating panahon. So yung mga bahay kubo, mga tanawin, lalo na sa probinsya ay yung mas binahagi po nila ng panahon ng Amerika. The next part naman po sa kabila, let's go to the bahay. Still life naman yan. More solo na kanyang ibigay kay Vargas. Bilang very close friends kasi sila. So, most of the time, bumibili si Vargas din ng mga paintings kay more solo. Tsaka minsan, nagpapamisyon din po siya ng mga portraits. So, ito ay yung isa sa pinakamalaking, or isa sa mga pinakamalaking painting ni Fernando Amorsolo. You see, Fernando Amorsolo yung ating kauna-unahang national artist for fine arts, specifically sa painting. At most of the time, yung kanyang mga ibinabahagi sa kanyang mga painting ay mga panginista, mga pagsasaka, mga everyday life ng mga Filipinos during this crisis. So, meron din po tayong mga contemporary artists. Hindi bahagi ng collection ni Vargas, pero inimbita ni Dr. Flores na magbahagi rin sa kanilang mga alihang painting. Sige, so punta naman tayo sa kabilang slide. Mga po naglalaro tayo may makikita yung mga war paintings, mga paintings ng tulog ng ligmaan, Pacific War, or World War II, ang mga kinilang mga presidente ng panahon ng Hapon. Pinagaling naman siguro yung mga paintings. Nakapag-stop lang
tampok lang. Ba't naman po tayo sa pinaka-ato yung bahagi ng gallery? Gusto pa rin yung i-reflect yung bakit iba tunay na malalim yung Philippines kahit na nag-undergo tayo maraming mga mananakop. And then yung iba naman, sinashowcase sa iba't ibang kultura ng Pilipinas, ng mga indigenous people from from Northern Luzon, at iba pang mga native or indigenous people sa ating bansa. So, yun po, very briefly, ang ating section for main gallery. So, kung mapapasin nyo din, parang umipin tayo, para siya parang going back to history, no, from the past going to the current, or medyo current na Philippine history, na since natatapos siya ng 1960s. So, maraming salamat po sa pagpunta sa ating second floor. At bilang, ano pa ba? At bilang panghuli ay bibisita naman tayo sa ating first floor gallery, which is yung contemporary exhibition po. Okay. So, mga po na. Si Kuya na po mag-tour. Ano meron dyan? Yan. Wala. Dati yan, magaling na. Gumawa. Ano yung Hindi ko rin alam. Next year. Yung huling ginagawin. So actually, ito na po yung last day ng exhibit na ito. So on your right side, ay makikita kayo ng mga room list na tinatawag natin. So pwede po kayo kumuha ng copy, you can take it home. Tapos makikita nyo rin po dito yung mga pangalan ng mga artworks dito ni Annie Pacatnia. So si Annie po, she's a woman artist, and unlike some other artists siguro na you might be more familiar with, na ang medium nila is mga paints or mga kung sculpture sila, mga clay, ganyan. Medium na ginagamit ni Annie is the city. So, for example, kung titignan niyo po yung work na to, baka familiar po siya sa inyo, no? Dahil gumagamit si Annie ng mga materials na nakikita natin sa ating pang-araw-araw na buhay. So, actually, these are all using the same image, no? Ng
baka nakita niyo na rin outside, no, na bago kinakabit yung mga ganitong cables, ay nakapulupot muna sila sa daan, di ba? So isang beses nakakita si Annie ng ganitong mga cables, pero naka-infinity design siya, na bago siya kinakabit, no, nakalatag lang muna sa salig. So parang, ano no, parang na-strike siya na parang pwede palang maging maganda yung ganitong mga cables. So, ginamit niya dito sa isang video na kung papansinin niyo medyo gumagalaw-galaw ng konti. Tapos gumamit niya siya ng actual na cables. Dito naman ay ginawa niya parang kaleidoscope yung same image ng mga cables. So, magka-separate works po sila, no? And another work that I want to show you, ito naman po nasa TV on your right side. Papaganahin mo lang talaga. Ng mga escalators, no, na lagi natin sinasakyan sa mga kawan na ganyan. Pero ginawa niya ulit na parang kaleidoscope na pinagtagpi niya yung dalawang escalators, nagkikita sila sa gitna. So parang ganun na tuloy infinite escalators, no, which is very fitting kasi yung title ng work is purgatory. So alam naman natin kung ano ibig sabihin ng purgatory, na lagi kang yung bago pumunta sa heaven yung soul mo, doon ka muna nag-aantay. So, di ba parang gano'n din yung feeling Di mo? ba dun muna siya? Tama, Dun muna siya. in between, no, na lugar. Neither here nor there. So, ganito po yung mga ginagamit ni Annie, no, sa kanyang mga artworks. Mga familiar na vision sa atin. Kaya nitong escalator, yung mga cables. Ito naman is also another work ni Annie. So, isang artwork lang po ito. So, kung makikinig po kayo, dininigan ng matagal. Pero, these are also using images na lagi natin nakikita in our day-to-day life. So, kaya kung medyo familiar sila sa inyo, ito ay gumamit siya ng picture ng scaffolding ng billboard. So, yung, kunyari, yung tumatagad ka sa Blue Bridge ng LRT, sa likod ng mga billboards na nakikita mo yung parang sa spider na support. Pero ginawa naman yan parang vortex, no? Napapasok ka. So, ang title ng work ito actually is yung title ng show, From Out There, Toward Me, and Through Me. So, hindi ba parang nakaka-relate yung movement ng video sa title ng show? Ayan. So, baka mahilig ko kayo. So, actually, meron performance si Annie mamaya 4 o'clock. So, kung gusto niyo po bumalik, yung video room po sa dulo is magkakaroon siya ng dance performance. So, hindi lang siya ready sa ngayon, pero yan po yung parang closing event ni Annie po niya. So, balik na po tayo ngayon sa lobby para po makita yung ating next and going for the next video. Renato Rocha. Pwede makita ng mga tao kahit hindi pa siya tapos. Ganyan. So, makikita po natin mga artworks ng tatlong artists. Ito po ay si Mark Salvatos. So, gumamit siya ng mga mapa, no? Pero binura niya yung mga cables, yung mga names ng mga pieces. Ito naman po sa likod ko is si cover art ni si Karen. Tapos ito naman ay si DJ Villafranca. So, nakakalat din po dito sa exhibit na ito is yung mga materials na ginagamit namin. Tapos yung Pwede kayo post, di ba? Pwede kayo post? May edit ko muna. Compile ko muna lahat ng. So, ang nilagay namin dito is mga reproduction po ng mga materials na nanggaling sa library namin na nakita niyo po kanina sa third floor. So, isa po siyang paraan para makipag-usap pa rin yung mga materials namin at yung mga ginagawa ng mga artists dito sa baba. So, parang pinag-connect natin yung Vargas at yung mga ginagawa ng mga artists. So,
matapos yung tour. Maraming salamat po sa mga sa pag-accept po ng invitation natin. May konti lang tayo makain. Pero bago magpakain, magpunta muna tayo sa Ay, hindi pa ako katutok. Pwede naman tayo Saan ba yung ano? Attendance? Nilabas na yung Nilabas na. doon sa... Okay lang. Sorry, ko. Ayan na, naka-video. Bawal kumanan daw dalawa. Dalawa firma namin